Ka-Express, malaking balita para sa lahat ng mga sumusubaybay sa journey ni Kai Sotto. Matagal ng kritisismo sa kanya ang kulang na power at strength sa poste. Pero ngayon, ayon sa latest training reports at mga nakikitang updates, na-solve na ni Kai ang kanyang number one weakness. Mas malapad ang katawan, mas explosive ang galaw, at mas handa siya makipagbanggaan sa mga malalaking big men sa international level. Alam naman natin na ang Japan B-League ang magiging testing ground ng kanyang pagbabalik matapos ang kanyang injury. Ang kanyang team na Koshigaya Alphas ang magsisilbing stage kung saan ipapakita niya kung gaano kalaki ang kanyang transformation. At kung magiging consistent ang kanyang dominating performance, siguradong magbubukas ito ng pinto para sa mga NBA scouts na matagal nang nakamasid sa kanya. Well, hindi sikreto na matagal nang pinupursige ni Kai ang kanyang ultimate dream, ang maging first ever homegrown Pinoy na makapasok sa NBA. Marami nang sumubok bago sa kanya, pero ngayon hawak niya ang pinakamalaking tsensa. At bakit? Dahil ang pangunahing butas sa kanyang laro, ang physical strength at power game, ay natugunan na. Kung noon ay kaya siyang itulak palabas ng paint ng mga mas matatangkad at malalakas na kalaban, ngayon ay handa na siyang lumaban ng pantay. At ang tanong ngayon, gaano kalakas ang impact ni Kai ngayong season sa Japan B-League? Kung magiging consistent siya sa double-double averages, siguradong maraming NBA takers ang makikipag-agawan sa kanya sa susunod na taon. Lalo na't hinahanap ngayon ng liga ang mga modern 7-footers na hindi lang marunong pumoste, kundi kayang mag-stretch sa labas at mag-defense sa iba't ibang posisyon. Ka-Express, malinaw, Kai Sotto, ang susunod na malaking pangalan sa global stage. Ka-Express, matagal na nating naririnig ang parehong kritisismo kay Kai. Kulang sa katawan, kulang sa lakas, madaling matutulak, kahit sa kanyang mga nakaraang stint sa NBA G-League, NBA Summer League at maging sa Japan B-League, paulit-ulit na lumalabas ang parehong obserbasyon. Skill-wise, walang tanong. Kai has the height, touch at basketball IQ. Pero ang physical strength, lagi itong tinutukoy bilang kanyang pinakamalaking kahinaan. Pero ngayon Ka-Express, ibang usapan na. Sa pinakahuling mga video at updates mula sa kanyang training, makikita ang malaking pagbabago sa katawan ni Kai. Mas defined ang kanyang muscles, mas malapad ang kanyang balikat, at mas halata ang conditioning. Hindi na ito yung dating Kai na madaling ma-box out o madaling matabig sa poste. Well, sa madaling salita, solve na ang kanyang number one weakness, power at strength. So ano ang ibig sabihin nito? Una, mas magiging effective si Kai bilang post defender. Noon, hirap siyang bumaga sa mga mas malalakas na bigs, pero ngayon, may panlaban na siya sa paint. Pangalawa, mas kaya na niyang i-convert ang kanyang height advantage into dominance. Hindi na lang siya umaasa sa finesse moves ngayon, may physical presence na siya. At syempre, hindi natin malilimutan ang kanyang ultimate dream, ang maging unang homegrown Pinoy na makapasok sa NBA. Alam naman natin, hindi ito madali, pero malaking hakbang ang nagawa niya ngayong season. NBA scouts are always looking for players na may sukat at skills, pero higit sa lahat, naghahanap sila ng mga big men na kayang makipagsabayan physically. Kung noon ay may alinlangan sa kanyang katawan, ngayon mas handa na siya para sa mas physical na laro ng NBA. Pero bago ang lahat, nasa harap niya ngayon ang isang napakalaking audition stage, ang Koshigaya Alphas sa Japan B-League. Doon makikita kung consistent pa talaga ang kanyang improvements, kung magdadala siya ng double-double numbers, at kung magiging anchor siya sa depensa, at kung makakapagpakita siya ng modern big man skills, stretch shooting, pick and roll finishing at rim protection, hindi na imposibleng pag-agawan siya ng mga NBA team sa susunod na taon. Ka-Express, tandaan natin, 7-footer na may skills, mobility at ngayon may lakas, yan ang pinaka-end demand ngayon na profile sa NBA. At kung mapapatunayan ni Kai na kaya niyang i-deliver sa Japan, siguradong magiging mainit ang pangalan niya sa mga NBA teams. Kaya abangan natin dahil kung dati puro pangarap lang, ngayon mas realistic na ang NBA dream ni Kai. Ka-Express, kung pag-uusapan natin ang kasalukuyang trend sa NBA, malinaw na modern big man ang pinakamainit na commodity ngayon. Hindi na uso ang dating traditional center na puro poste at rebound lang. Ang hinahanap ng mga teams ngayon ay mga 7-footer na versatile, kayang makipagbanggaan sa ilalim, may shooting touch sa labas at may mobility para makasabay sa mabilis na laro. Tingnan natin ang ilang halimbawa. Sa Denver Nuggets, Nikola Jokic, isang malaki pero playmaker din. Karl Anthony Towns, may shooting range na pang-guardia. At sa Spurs, Victor Wembanyama, isang 7'4" phenom na kayang mag-switch sa perimeter at maging shot-blocking machine.
Ang mga ganitong klaseng big men ang nagdidikta ng direksyon ng liga ngayon. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit maraming NBA teams ang naghahanap ng susunod na modern 7-footer. At dito papasok si Kai. May tangkad na 7'3", may natural touch na ilalim, at may kakayahan ding tumira sa labas. Noon ang problema niya ay kulang sa katawan at lakas. Kapag hindi kaya ng katawan, nawawala ang advantage sa height. Pero ngayon, na-solve na niya ang weakness na yon. Mas buo na ang kanyang package. Kung magiging consistent si Kai sa Japan B-League, makikita ng mga scouts ang tatlong bagay. Una, kaya niyang mag-dominate physically. Pangalawa, kaya niyang mag-deliver ng modern big man skills, gaya ng pick and pop shooting at rim protection. Pangatlo, kaya niyang maging anchor sa depensa kahit sa mabilis na transition plays. Tandaan natin ang NBA, hindi lang talent ang tinitingnan. Ang importante ay fit sa sistema at kung kaya bang makasabay sa physicality ng liga. Kaya malaking bagay na ngayong mas malakas ng katawan ni Kai, mas mababawasan ang mga duda ng mga scouts. At kung maipakita niya sa Japan B-League na consistent siyang mag-average ng double-double digits at 2+ blocks per game at efficient scoring, siguradong may mga teams na magpapakita ng interest. Isa pang factor ay ang marketability. Sa NBA, hindi lang laro ang puhunan, kundi pati global reach. At alam nating lahat, malaking asset si Kai bilang unang homegrown Pinoy prospect. Isang bansa ang dala niya sa likod at alam ng NBA na malaki ang fanbase ng Pilipinas. Kung makakahanap siya ng tamang timing at tamang opportunity, siguradong hindi lang siya magiging player, magiging marketing bridge din siya sa buong Southeast Asia. Ka-express malinaw, kung consistent at dominant si Kai sa Japan, pasok siya sa mold na hinahanap ng NBA ngayon, ang modern 7-footer with skills, mobility, and down strength. Ka-express ang darating na season ng Koshigaya Alpha sa Japan B-League, ang magsisilbing audition stage para kay Kai. Dito makikita ng buong mundo kung gaano kahanda si Kai para sa mas mataas na antas ng basketball. Kung kaya niya mag-deliver ng double-double averages, halimbawa, 12 to 15 points at 10+ rebounds per game, dagdag pa ng at least 2 blocks per game, malaking statement ito na kaya niyang maging rim protector at reliable presence sa loob. Sa isang liga na mabilis at physical tulad ng Japan B-League, bawat laro ay test kung kaya niyang i-maintain ang bagong lakas at conditioning na pinaghirapan niya. Ang consistency, ang susi. Hindi sapat ang isang magandang laro. Dapat bawat linggo ay may impact siya sa depensa at opensa ng kanyang kupunan. At kapag nagawa niya ito, siguradong mapapansin si Kai ng mga NBA scouts na palaging may mata sa Japan. At abangan, Kai Sotto, NBA ang next stop. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.